Bago ko pa man ikwento ang nangyari sa gabing yon, nais mo bang malaman kung bakit hindi na ako muling naglakad mag-isa sa dilim? Kung bakit ang mga gabing tahimik na ngayon ay punong-puno ng takot at kabang hindi ko kayang ipaliwanag? Pakinggan mong mabuti ang kwento ko dahil ang mga kwento sa baryo namin ay hindi basta kwento lang. Minsan, sila ang nagiging dahilan ng mga gabi na hindi mo kayang kalimutan. Tahimik noon ang aming baryo. Isang nakatagong paraiso sa puso ng Iloilo kung saan ang araw ay dahan-dahang humahalik sa malawak na maisan at ang gabing niyayakap ng malamig na hangin galing bundok. Ang mga araw sa San Nicolas ay payapa. Mga bata, tumatakbo sa putikan. Mga matanda nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng balete. Habang ang mga ina, naglalabas sa ilog. Pero sa bawat ngiti, sa bawat tawanan, may nakatagong takot. Isang uri ng takot na hindi tuwirang binabanggit. Takot sa mga nilalang na pinaniniwala ang sumisilip sa dilim. Takot sa mga mata na hindi mo nakikita, pero ramdam mong nakamasid. Ako si Marco, 16 na taong gulang noon, sanay sa kagubatan, sa lamok, sa mga kwento ng matatanda. Hindi ako madaling matakot, pero ang gabing yon, ang nagbago sa lahat. Noong araw na yon, may kakaiba nang nangyari. Una, nawala ang mga alagang manok ng kapitbahay namin. Walang bakas ng dugo, walang kahit isang balahibo. Pangalawa, nakita raw ni Mang Kanor ang isang itim na aninong gumagapang sa bubungan ng kanilang bahay sa hating gabi. At pangatlo, ang hangin. Iba ang amoy. Hindi sariwa. Amoy bulok, amoy kalansay na binabad sa tubig ulan. Nang gabing iyon, inimbitahan ako ng pinsan ko na manood ng pelikula sa kanilang bahay. Madilim na nang umuwi ako. Tanging lamparang digas ang kasama ko. Naglalakad ako sa makipot na daanan ng maisan. 1 kilometrong layo pa bago makarating sa amin. At doon ko unang naramdaman ito, ang malamig na haplos sa batok ko. Parang may humihinga sa mismong likod ng leeg ko. Huli akong tumingin sa paligid. Tahimik. Sobrang tahimik. Tanging kaluskos ng tuyong dahon ang maririnig. At isang uri ng ingay, mababa garalgal. Mahina ngunit papalapit. Naglakad ako ng mas mabilis. Kumakabog ang dibdib ko. Pagkalagpas ko sa maliit na tulay, may naaninag akong isang anino sa gilid ng maisan. Hindi ito ordinaryong anino. Mahaba ang braso, payat ang katawan, at tila gumagapang sa lupa. Napahinto ako. Hinila ko ang lampara ko, inangat, at itinutok ang liwanag. Wala. Walang tao. Pero may naiwan. Mga yapak sa putik. Malalaki. Mahaba ang daliri. Muli akong naglakad. Ngayon ay tumatakbo na. Naririnig ko ang mga yabag. Mabibigat. Parang humahabol. Huwag kang lilingon, Marco. Bulong ng isip ko. Pero hindi ko mapigilan. Lumingon ako at doon ko siya nakita. Isang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Maputla ang balat, parang kinatasan ng dugo. Ang mga mata, malalaki, bilog, puting-puti, walang itim. Ang bibig nito, nakanganga, mahahaba ang mga ngipin, parang mga patalim. At mula sa bunganga niya, lumalabas ang isang mahaba, basang dila na umiindayog sa hangin. Sa isang iglap, lumipad ito, oo, lumipad. Mga pakpak na parang balat ng paniki, ngunit mas malalaki, humampas sa hangin. Napaatras ako, halos matumba. Kumaripas ako ng takbo, mabilis, hindi lumilingon. Pero bawat hakbang, ramdam ko ang aninong sumusunod. Pagkarating ko sa isang malaking puno ng akasya, nadapa ako. Ang lampara ko, tumilapon. Nagpatay sindi ang ilaw. At sa paglingon ko, nakita ko siya. Nakabitin sa sanga, nakangisi, naglalaway. Unti-unting bumababa. Dali-dali akong bumangon.
Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo ng ganoon kabilis. Nang masilayan ko ang bubungan ng bahay namin, napaiyak ako sa takot at pag-asa. Inay, itay, buksan niyo po. Sigaw ko. Bukas ang pinto. Sina itay at kuya, hawak ang mga itak at sibat. Hinila nila ako papasok. Sinarado ang pinto, nilagyan ng kahoy na harang, at sinindihan ang mga kandilang pinagbasbasan ng pari. Pero hindi kami nakahinga ng maluwag. Sa labas, narinig namin ang isang malakas na hampas. Minsan sa bubong, minsan sa gilid ng bahay. Parang hinahanap kung saan makakapasok. Minsan, parang kumakalmot sa kahoy. At minsan, naririnig naming bumubulong sa mga bintana. Marco, lalabas ka rin. Nagyakap kami. Nagdasal ng nagdasal. Si nanay, nanginginig habang paulit-ulit ang ama namin. Si tatay, hawak ang isang rosaryo habang hawak ang itak sa kabilang kamay. Tumagal ng ilang oras ang bangungot na yon. Parang ayaw sumuko ang nilalang sa labas. Hanggang sa narinig namin ang unang tilaok ng manok. At unti-unting nawala ang ingay. Tumahimik. Walang yabag, walang pakpak, walang bulong. Nang sumikat ang araw, lumabas kami. Wrecked ang paligid ng bahay. May mga kalmot sa pader, may mga bakas ng dugo sa lupa, at may mga palatandaan ng mga yapak na hindi mo maipapaliwanag. Kinabukasan, nagtipon ng buong baryo. Nagdasal kami, nagbendisyonan ng mga bahay, naglagay ng mga bawang, asin, at langis ng niyog sa mga bintana. Pero marami na ang desididong umalis. Kasama kami doon. Lumipat kami sa bayan. Pero kahit lumipas na ang mga taon, tuwing malamig ang gabi at may amoy na bulok ang hangin, naririnig ko pa rin sa pinakalalim ng aking alaala ang garalgal na bulong sa dilim. Maaamoy ko pa rin ang dugo mo. Kung sakaling mapadaan ka sa madilim na maisan at maramdaman mong parang may sumusunod sa'yo, huwag kang lilingon, huwag kang titigil dahil minsan ang aswang hindi umaalis, nag-aabang lang. Kung naramdaman mong may gumapang na lamig sa iyong batok habang pinakikinggan ang kwento ko, kung sa bawat hampas ng hangin ay tila ba may matang nakatingin sa iyo, ibahagi mo ang karanasan mo sa mga komento. At kung gusto mo pang makinig ng mga kwentong magpapatayo ng balahibo mo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang kampanilya para ikaw ang unang makakarinig ng mga kwento na baka isang araw, ikaw na mismo ang makaranas.